Kitang-kita na kumain ang babae ng isang piraso ng seafood. Ngunit ang tiyan ng mata ko na kaibigan sa tapat ay biglang sobrang sumakit, at hindi niya makontrol ang paglabas ng hangin. Bukod pa rito, ang amoy ay halos kasing lala ng mabahong utot ng isang dilaw na weasel. Sumunod, sinadyang inumin ng babae ang isang basong tubig. Dahil dito, tuluyang nawalan ng kontrol ang mata ko na kaibigan. At kasunod nito ay isang mukha ng kawalan ng pag-asa. Bumaba na ang pantalon niya. Ang tirang pagkain niyang bida. Halos isuka na lahat. Kailangan bayaran ito ngayon. Ang dahilan kung bakit ang babae ay may ganitong superpower ay dahil siya pala ay isang muling nabuhay. Sa nakaraang buhay, ang mata ko na kaibigan ay isa sa pinakasikat na live streamer sa pagkain. Dahil kaya niyang kumain ng tuloy-tuloy sa loob ng 12 oras. At hindi niya nararamdaman ang kabusugan. Ngunit ang babaeng nasa gilid, kahit hindi kumakain, ay palaging nakakaramdam ng sobrang kabag at minsan pa'y nawawalan ng malay. Nang magpunta sa ospital para magpatingin, kahit ang doktor ay napamangha, binalaan siya na ang araw-araw na walang habas na pagkain. May malubhang pamamaga ng lapay. Kung hindi ito makokontrol, maaaring pagsabog ng poly at siya ng ikametay. Wala akong kinain kahit kaunti. Lubos na natakot at nabigla ang babae sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Unti-unti niyang napagtanto. Tuwing niggle a livestream ang mata ko na kaibigan habang kumakain. Nagkakaroon siya ng pakiramdam ng kabusugan. Hindi alam kung bakit. Ang pagkain na kinakain ng kaibigan ay napupunta sa kanyang tiyan. Dahil dito, nakiusap siya sa mata ko na kaibigan na huwag nang kumain. Hindi niya inaasahan na tila alam ng kaibigan ang nangyayari. Para sa kasikatan, binaliwala siya nito. Pati ang sarili niyang kasintahan. Iniisip na masyadong kakaiba ang kanyang sinasabi. Sinabihan siyang huwag hadlangan ng pagproproseso ng pera ng kaibigan. Dahil dito, sa patuloy na pagkain ng kaibigan sa livestream. Sa huli, sumabog ang tiyan ng babae na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi niya inaasahan na sa susunod na saglit ay napagtanto niyang nabuhay muli siya. At bumalik siya sa panahon ng mata ko na kaibigan. Noong unang livestream ng pagkain. Sa panahong iyon, hindi pa siya kumain o uminom ng tubig. Pero ramdam niya ang matinding kabag sa tiyan. Alam niya na kahit muling nabuhay siya, wala pa ring nagbago sa lahat. Kaya't isang hininga lang, umorder ang babae ng 20 na pagkain pang takeout. Sa pagkakataong ito ng kanyang pagbuhay, nangako siya na aalamin niya ang buong katotohanan. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ng kanyang kasintahan. Akala ng lalaki ay pumunta siya para magmatsyag o magbantay. Naiirita siyang ipinaliwanag na sila ng mata ko na kaibigan ay may relasyon lamang na pangtrabaho. Pero tamad na ang babae makinig sa mga kasinungalingan niya. Dahil sa nakaraang buhay niya, bago siya mamatay, malinaw niyang nakita na ang kasintahan niya at ang mata ko na kaibigan ay mayroon ng relasyon. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pakialam sa mga iyon. Ang tanging nais niya ay mabilis na ilantad ang plano ng mata ko na kaibigan. Ako na ang kakain para sayo. Sabi niya habang inilabas ang kapapadeliver lang na package. Ang laman nito ay puro pagkain na mangga, na nagdudulot ng matinding allergy sa mata ko na kaibigan. Napagtanto niyang kapag kumain ang mata ko na kaibigan, napupunta ito sa kanyang sariling tiyan. Kung ganun, malamang na ang anumang kainin niya ay makakaapekto rin sa mata ko na kaibigan. Kumain ang babae ng isang buong kahon ng mangga. Pero ang kabilang panig ay nanatiling walang reaksyon. Naalala niya ng malinaw na ang mata ko na kaibigan ay namamaga kapag nakakain ng kahit isang piraso. Nagmumukhang baboy ang kanyang mukha. Mukhang kulang pa ang dami ng kanyang nakain. Kaya muli siyang nagpakasipag at kumain ng ilang kahon pa ng mangga. Uminom pa siya ng mango juice. Pero ang mata ko na kaibigan ay hindi pa rin naapektuhan. Sa halip, napuno ang babae sa sarili niyang pagkain. Mukhang hindi umubra ang ganitong paraan. Nagdahilan siya na may kailangan gawin para makaalis at umuwi agad. Dahil sa kanyang mahusay na pagtatanghal sa livestream kanina, mas naging sikat ang livestream ng mata ko na kaibigan. Dahil dito, ang mata ko na kaibigan, mas lalo pang naging walang habas sa pagkain. Kahit ang mata ko na kaibigan ang kumakain, ang tiyan ng babae ang nakakaramdam ng hirap. Nang makaubos ng maraming cream ang mata ko na kaibigan. Sa wakas, hindi na niya kinaya at nawalan siya ng malay. Pagdating sa ospital, tulad pa rin ang nangyari sa nakaraang buhay niya. Nagkaroon ng matinding pamamaga ng lapay. Nagduda pa ang doktor na baka may sakit sa pag-iisip siya. Naghanda na silang dalhin siya sa ospital na pangkaisipan. Alam ng babae, kung patuloy pang hahayaan ng mata ko na kaibigan na kumain ng ganoon, masyado nang malapit siya sa kamatayan. Kaya nagpasya siya sa pagkakataong ito. Nasa kabila ng lahat, pipilitin niyang malaman ang katotohanan. Pagkasabi nito, humawak siya ng kutsilyo sa kusina, at pumunta sa livestream ng mata ko na kaibigan. Direktang inilagay ang kutsilyo sa leeg niyang mata ko na kaibigan. At pinilit itong sabihin kung ano talaga ang nangyayari. Bakit ikaw ang kumakain? Pero ako ang nahihirapan. Ang hindi niya inaasahan ay para lamang kumita ng pera siyang mata ko na kaibigan. Ayaw pa ring umamin kahit anong pilit. Ngayon, ang walang kwentang kasintahan ay biglang inagaw ang kutsilyo mula sa kanyang likuran. Dahil ang lakas ng isang babae ay hindi may kukumpara sa lakas ng isang lalaki. Sa sunod na saglit, itinalikod siya ng lalaki sa upuan.
Di inaasahan, sa isip ng kasintahan. Naisip niyang gumawa ng paraan para makakuha ng mas maraming taga-subaybay. Nagdala siya ng 10 buong hamburger. Sinabi pa ng babae na ang pagkain ng kaibigan niya ay napupunta raw sa kanyang tiyan. Kaya sa harap ng mga nanonood sa live stream, gagawin ng isang palabas para makita kung totoo nga. Ngayong araw, hihilingin niyang maging saksi ang mga tagapanood. Kung magpapatuloy pa siya sa kabaliwan, hihiwalayan ko siya kagad. Habang ang mata ko na kaibigan ay kumakain ng isa't isang hamburger, ang tiyan ng babae ay kitang-kitang lumobo. Ngunit nang makita ng lalaki na papataas ang kasikatan ng live stream, sadyang nagbulag-bulagan na lang siya. Alam ng babae na kung magpapatuloy ito, tiyak na kamatayan ang kahahantungan. Sa huli, napilitan siyang umamin ng pagkakamali sa harap ng lahat, at nagkunwaring sumasakit ang kanyang tiyan kaya't dali-daling pumunta sa ospital. Nakita ng doktor na ang babae ay muling nagpakalunod sa pagkain. Galit na galit ang doktor. Kahit anong paliwanag ng babae ay hindi ito pinakinggan. Iniwan lamang siya ng doktor ng isang bote ng gamot at nagmadaling umalis. Sa puntong iyon, nagsimulang sumakit muli ang tiyan ng babae. Binuksan niya ang kanyang telepono at tumingin. Mukhang ang mata ko na kaibigan ay nagsimula na namang walang habas na pagkain sa labas. Kitang-kita ang pagdurusa ng babae sa matinding sakit. Nagmadali siyang ininom ang 2 tableta ng gamot, habang nakatingin siya sa bote ng gamot sa harapan niya. Parang bigla siyang may naisip na mahalagang bagay. Rancia. Ganito pala iyon. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko. Bakit lahat ng pagkain na kinakain ni Tian ay napupunta sa tiyan ko? Doktor, nurse, doktor. Hindi mo ba nakikita ang pader ng ospital na may nakasulat na, bawal ang maingay? Doktor, pakisuri mo si Tian ng mabilis. Kailangan pa niyang mag-livestream. Mawawalan siya ng libo-libo. Doktor, parang sinaksak ang tiyan ko kanina. Hindi ko rin mapigil ang umutot. Sige, alam ko na. Humiga ka sa tagiliran at itupi ang tuhod mo. Susuriin kita. Masakit ba? Doktor, ano bang nangyari sa akin? Wala namang seryoso. Baka sinat lang ito. Uminom ka lang ng maraming mainit na tubig. Ayos na iyan. Tian. Sabi ng doktor, wala ka namang seryoso. Bumalik na tayo't mag-livestream. Kuya Zingley, hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko ngayon. Pwede bang magpahinga ako kahit isang araw? Hindi na magla-livestream. Ano na namang pinapalabas mo? Sabi ng doktor, wala ka namang seryoso. Para sa akin, iniiwasan mo lang mag-livestream. Hindi ko ginagawa yan. Hindi mahalaga kung ano pang dahilan mo ngayon. Kailangan mag-livestream ka ngayong araw. Ang perang nawala sa akin, kailangan mo itong bayaran. Ako. Kuya Zingley, ang dahilan kung bakit ganito ako. Lahat ng ito ay dahil kay Ziley. Alam niyang makikipagkompetensya ako sa PK. Sinadya niyang lasunin ang pagkain ko. Kaya ganito ang nangyari sa akin. Sinasabi mong ako, isang tao na hindi pa lumalabas ng kwarto ng ospital. Nilaso ng pagkain mo. Oo, ikaw nga. Naiinggit ka dahil malapit kami ni Zingley. Kaya sinisira mo ako. Ziley, hindi ko inakala. Magagawa mong gawin ito dahil sa inggit. Lasunin si Tian. Sinasabi mong naiinggit ako sa kanya. At nilason ko siya. Tigilan mo ang pagbibintang ng walang katotohanan. Maayos naman ako dati. Kung hindi ikaw, sino pa? Noong huli mong sinabi na kumain ako ng kung ano, mapupunta raw sa sikmura mo. Walang naniwala sa'yo. Kaya gumamit ka ng ibang paraan. Para sirain ako. Halika. Tingnan mo. Ang dami-daming red along ito. Lahat ng ito'y ibinigay kay Xiaoyu. Halos 100,000 na ito. Ziley. Napaka-cute mo talaga. Kung hindi dahil sa'yo, akin sana lahat ng perang ito. Zingley, tigilan mo ang pagbibintang sa akin. Na naiinggit ako sa kanya. Sige, maghiwalay na tayo ngayon. Bakit mo ako tinititigan? Maghiwalay tayo. Hindi ba dapat masaya ka? Buong kwarto, punong-puno ng amoy ng utot ng kung sino, at amoy ng mabahong hininga. Kung di ka paalis, baka masukan na talaga ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ang cute na streamer na lugi ng ganito kalaki. Gusto mo pang tumakas. Nasa sarili ko ang mga paa ko. Subukan mong harangin ulit ako. Kuya Zingley, hindi natin siya pwedeng palampasin. Kung hindi dahil sa kanya, paano tayo nalugi ng libo-libong pera? Akala mo ba nagbibiro lang ako? Ziel,
Saan ka pupunta? Ibalik mo sa akin ang boarding pass ko. Ngayon na nakikita ko kayong dalawa, nandidiri ako. Lalabas ako para maglakbay. Xinglei, may problema ba ang utak mo? Ganito ang nangyari kay Tianchen. Hindi mo maiiwasan ang pananagutan. Dapat kang manatili dito para alagaan si Tianchen. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Xinglei, sigurado bang wala kang problema sa utak? Hiwalay na tayo. Gusto mong manatili ako. Alagaan mo ang kababata mo. Kung hindi dahil sa'yo, paano siya magiging ganito? O kaya, manatili ka rito, at alagaan siya hanggang gumaling. Kung hindi, hindi ka maaaring lumabas ng kahit isang hakbang sa ospital. Tabihan mo ako. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapasensya. Sinabi ko na, dapat kang manatili sa ospital. Ayaw mo ha? Sige, lahat, tingnan niyo ito. Ang ex-boyfriend ko. Hindi lang noong kami. Niloko pa ako kasama ang kababata niya. Ngayon, pinapakiusap pa niya sa akin na alagaan. Ang babae niyang kalaguyo. Talagang wala ng hustisya. Napakamalas ko talaga. Ang ex ko, pinapakiusap pa sa akin. Naalagaan ang cute niyang babae. Itong lalaking to, halatang hindi mabuting tao. Parang pamilyar ang babaeng cute na ito. Hindi ba siya yung sikat na mukbang streamer? Si Tian Tian ba ito? Grabe. Oo nga. Bilisan mo, kunan mo. Hala, huwag mong i-record. Xinglei, bilisan mo at maghanap ka ng paraan. Shaoli, tumayo ka. Shaoli, kasalanan ko lahat to. Hindi ko dapat sinabi sa'yo yun. Huwag ka nang umiyak, pwede ba? Sabihin mo sa kanila na huwag nang mag-video. Kapag nag-video pa sila, paano ako magla-livestream? Sige, gusto mong patawarin kita. Pwede. Pero kailangan mo munang mangako sa akin ng isang bagay. Sige, basta huwag ka lang umiyak. Kahit ano, papayag ako. Dahil hindi na ako makakapagbakasyon. Bayaran mo na lang ako ng isang seafood feast. Sige, babayaran kita. Isang seafood feast, pumapayag ako. Xinglei, yayain mo si Ate Xylee. Pumunta dito para kumain ng seafood feast. Bakit mo ako pinapunta rito? Natalo ka sa PK kay Xiaoyu, at naapektuhan ang aming livestream. Nawalan tayo ng mahigit 10,000 fans. Kailangang pumunta ka sa seafood restaurant para magpakitang gilas sa mga fans. Pero hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Pwede bang sa ibang araw na lang? Anong ibang araw? Nandito ka na rin lang. Hindi ba sinabi ng doktor na okay ka naman? Basta uminom ka lang ng maraming maligamgam na tubig. Heto ang aming menu. Ay, hindi na kailangang tingnan. Yung malaking pusit. Yung maliit at malaking hipon. Ang pinakamalaking hipon. Basta masarap. Lahat ay serve nyo sa amin. Ate Xylee, narinig ko na may mga parasite daw sa seafood restaurant. Bakit hindi tayo maghanap ng ibang lugar? Saan mo narinig ang chismis na yan? Ang mga seafood ng tindahang ito ay lahat sariwang-sariwa. Kaninang umaga lang dinala mula sa tabing dagat. Paano magkakaroon ng mga parasitiko? Edit ng special effects. Ang iyong loyal na taga-subaybay. Talagang gustong makita kang kumain ng seafood. Ang seafood ang paborito ko. Tian Tian. Dapat kumain ka ng marami. Kapag nakain na ni Tian Tian ang ilang plato ng seafood, magbibigay ako ng ilang virtual gifts para sa kanya. Pamilya, huwag kayong mag-alala. Ang lahat ng seafood sa lamesang ito ay kay Tian Tian lahat. Siguradong masisiyahan kayo habang pinapanood siya. Dali, kain na. Ang hipon na ito ay kakamatay lang. Kaya sariwa pa ito. Tian Tian, anong ginagawa mo? Livestream mo to. Kumain ka na dali. Para bang medyo nandidiri ako. Ito ang pinakamagandang seafood restaurant sa buong lungsod. Kung hindi mo pa rin ito kakainin, ibig bang sabihin, peke ang mga mukbang mo dati? Tumahimik ka. Anong gagawin ko? Ang tiyan ko. Tian Tian, kain na dali. Ang mga nanonood sa livestream mo nakatingin sa'yo. Hindi na masakit ang tiyan ko. Ang sarap kumain ni Tian Tian. Inaanunsyo ko. Si Tian Tian ang paborito kong mukbang streamer. Tara. Magbigay na ng virtual gifts para kay Tian Tian. Tian Tian, ang galing mo. Saglit lang ito. Ang sweldo mo. Malapit nang mas mataas kaysa kay Xylee. Ang sweldo mo ay mas magiging mataas pa. Xylee, nakita mo ba? Kahit mag-livestream lang ako ng basta-basta, nakakakuha ako ng libo-libo.
Mabuti na lang iniwan mo si Zingley na kusa. Kung hindi, mayroon siyang ikaw, na ganitong klase ng girlfriend. Nakakahiya talaga. Zylie, huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Kung mag-sorry ka sa akin ngayon, siguradong huli na ito. Ako at si Tian, malapit nang maging milyonaryo. Pagdating ng araw, iiyak ka. Magmamakaawang makipagbalikan sa akin. Pero baka hindi rin ako pumayag. Akala nyo, parang totoo talaga, na magiging milyonaryo kayo. Siyempre, kahit mag-livestream lang ako ng basta-basta, nakakakuha ako ng libo-libo. Ang kinikita ko ay para kay Zingley, na si Kuya Zingley ang magdadala sa'yo para kumain ng seafood. Tama ba ang sinasabi mo? Kailangan kong biguin kayo. Ano ang binubulong mo? Ate Zylie, hindi ba sinabi mo na, ituloy mo lang ang pagkain mo? Bakit hindi mo kinakain ang seafood na ito? Tian, sigurado ka bang gusto mong kainin ko ito? Ang sakit ng tiyan ko. Nakalimutan ko. Ate Zylie, mahina ang tiyan niya. Kung gusto mo, kainin mo. Sa tingin ko si Tian, ituloy mo na ang pagkain mo. Tian, ituloy mo na ang pagkain mo. Anong nangyari sa'yo? Masakit ang tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ano na naman ang nangyari? Posible bang may problema sa seafood dito? Hindi maaari. Ito ang pinakamahusay sa buong lungsod. Ang pinakamalinamnam na seafood restaurant. Sa tingin ko, si Tian ito. Muli na namang nagkagayak tulad noong makipag-earnpike siya. Hindi niya na gustong kumain, kahit sa pinakamagandang seafood restaurant. Dahil mukhang ayaw mo talagang kumain. Bakit pa kasi nagmumukbang ka? Ang kontra-kontra mo. Tian, bilisan mo na ituloy ang pagkain mo. Ang mga komento ay may mga reklamo na. Kuya Zingley, ang sakit ng tiyan ko. Dalhin mo na ako sa ospital. Tigilan mo na ang pag-arte mo. Hindi ba kanina maayos ka namang kumakain? Hindi ako umaarte. Talagang hindi ko na kaya ang tiyan ko. Si Zylie, siguradong dahil sa'yo ito. Ano bang ginawa mo? Kung hindi mo kakainin, ibalik ang bayad. Song Fenglin, ibalik mo ang binigay kong virtual gifts. Ibalik ang regalo, refund. Tian, kung hindi mo pa kakainin, ang kita natin ngayong araw, buburahin lahat. Kakainin ko na. Ang baho, aling Poso Negro ang sumabog. Sino ang nagkalat sa pantalon? Ang baho, kawawa naman si Cute. Ang baho, paano mo ito kakainin? Galing ba sa banda roon ang amoy? Parang mula sa banda roon ang amoy. Tama na, huwag mo nang kainin. Ano bang nangyari sa'yo? Kumakain lang ako. Ano bang problema mo? Ang baho. Tama na. Huwag kang magulo. Naghihintay pa ang mga nasa livestream na makita kang kumain. Pinapanood nila ang mukbang mo. Hindi ko na kayang kumain. Ma'am, ano ang nangyari sa'yo? Kailangan mo ba ng tulong? Saan ang inyong banyo? Sasamahan kita. Tian, hindi mo ba gustong sabihin na gusto mong magpunta sa banyo, hindi ba? Pakiusap, ilang beses na ito. Sinabi na ng doktor na wala kang problema. Ano pa ba ang gusto mo? Oo nga, Tian, mukhang maayos ka naman. Ayaw mo bang kumain? Totoo, masakit talaga ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Hindi umeepekto sa akin ang ganyang taktika. Hindi ka aalis kahit saan hanggang hindi natatapos ang livestream ngayong araw. Ay nako, sino na naman ang umutot? Pwede ba kayong lumabas? Huwag niyo na akong pilitin pang mag-imbestiga. Sinira niyo ang magandang mood ko. Ay, amoy ko, nanggaling ito sa ibaba. Umalis. Hindi pwede, bawal kang pumunta sa banyo. Dito ka lang at ubusin mo yan. Kung hindi mo yan uubusin, ang kikitain natin na ilang libo ngayong araw. Mawawala lahat. Zingley kuya, hindi ko talaga kayang mag-livestream ngayong araw. Magla-livestream ako sa susunod. Hindi pwede, magla-live pa ako ng ilang beses. Pwede ba? Hindi pwede, dito ka lang at umupo. Ubusin mo lahat. Huwag kang pupunta kahit saan. Lalong hindi pwede sa banyo. Walang duda, sa mesa nyo nanggagaling ang pinakamalakas na amoy. Pero hindi ako ang umutot. Hindi rin ako. Nigel a livestream si Tian. Ano ang ginalaw mo? Kuya Zingley, ang dami kong inutot kanina. Hayaan mo na akong umalis.
Ikaw. Ano? Ikaw pala, Tian, ang umutot. Hindi ako. Ang magandang kalooban namin ay sinira mo. Tama ba? Ay nako, wala akong pakialam. Ngayong araw, ikaw ay kailangang magbayad sa amin ng 10,000 yuan bilang bayad pinsala para sa sakit ng damdamin. Kung hindi kita titigilan. Hindi ako. Si Zylie ang may gawa nito. Siya ang nagbintang sa akin. Siya ang gumawa nito. Tian. Kung mahilig kang umutot na mabaho, hayaan na. Pero gusto mo pa akong pagbintangan. Jinglei, mukhang gusto mo talaga. Ang ganitong klaseng mahilig umutot, na eksperto sa pagsisinungaling. Maraming tao dito. Kahit pa totoong si Tian ang umutot, hindi niya maaring aminin ito. Kung hindi, paano pa siya kikita sa pagle-livestream? Sobra na. Zylie, ang tiyan mo mismo ang may problema. Pero pinilit mo pa rin kumain ng seafood. Ngayon, gumawa ka ng nakakahiya at ganitong issue. Ibibintang mo ba lahat kay Tian? Jinglei, ang paraan mo ng pagbabaligtad ng katotohanan ay talaga namang nakakadiri. Sino nga ba talaga ang umutot? Malalaman natin agad. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Nandidumi ka sa salawal mo. Ang natirang pagkain mo kagabi, cute. Malapit na akong magsuka. Dapat magbayad ngayon. Tian, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang ginawa mo, kung hindi mo pa rin ititigil. Sigurado akong magdurusa ka sa mas masakit na kapalit. Ako, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan, tama ba? Kung gayon, yung pantanggal ng pantalon mo sa harap ng maraming tao. Sigurado namang naintindihan mo yun, di ba? Mag-isip ka ng maigi. Kung magkano ang kailangan mong bayaran. Ha. Hindi lang dapat magbayad si Tian. Dapat linisin din niya ang sarili niyang dungis. Talagang kasalanan niya rin ito. Ngayon, sa buong internet, puno ng nakakahiya kong mga video. Ayoko na mabuhay. Huwag ka nang umiyak. Nangyari na ang lahat. Ano pang magagawa ng pag-iyak? Pero ang dami ng mga video. Hindi ko kayang i-report lahat. Mag-report. Oo, mag-report nga. Napakainit na issue ito. Ang isyong ito. Kailangan nating sumakay dito. Paano tayong sasakay? Ibibintang natin ito. Kay Zylie. Sino? Anong ginagawa mo dito? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ate Zylie, alam kong naiinggit ka sa akin palagi. Ako ang kababata ni Kuya Zhang. Sinubukan ko nang umiwas kay Kuya Zhang at panatilihin ang distansya sa kanya. Pero hindi mo pwedeng gawin ito. Nilagyan mo ng laxative ang pagkain ko. Sinabi mo na nilagyan kita ng laxative. Tigilan mo ang pagbibintang ng walang basehan. Ate Zylie, sandali lang. Zylie, palagi kong inakala, nasasalita lamang ang pang-aasar mo kay Tian. Hindi ko akalain na magagawa mo ito ng ganito kasama. Nilagyan mo ng laxative si Tian. Sige nga, kayong dalawa ngayon, talagang nagdesisyon, na pagbintangan ako ng ganito. Ate Zylie, gusto ko lang patunayan na malinis ang konsensya ko. Ayoko sanang sabihin ito, pero para sa mga sumusuporta sa akin na parang pamilya, mga kaibigan at pamilya. Ang dahilan kung bakit noong nakaraang araw, sa seafood restaurant, ako'y napahiya ng husto, at pati noong laban ko kay Xiaoyu. Kapag PK, hindi ako makakain ng kanin, ay dahil, Zylie, nilagyan niya ng laxative ang pagkain ko. Kaya pala natalo si Tian sa PK battle. At nagtatae siya sa seafood restaurant, ay dahil may naglagay sa kanya ng pampurga. Mali pala ang ginawa nating pagbibintang kay Tian. Wala namang sapat na ebidensya sa salita lang. Sinasabi mong ako ang naglagay ng pampurga sa'yo. May ebidensya ka ba? Napahiya na nga ako ng ganito kalala. Hindi pa ba sapat na ebidensya yan? Sino ba ang gustong magtatae sa harap ng maraming tao? Mangyari yun. Sinong naninira sa'yo? Tumigil ka na dyan. Tuwing inuungkat mo ang nangyari noon, naiirita at nasusuka ako. Basta, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Napakasama naman ito. Oo nga, streamer si Tian, at nilagyan siya ng pampurga, para mapahiya siya. Sinira nito ang trabaho niya. Ang ganitong klase ng babae,
ay dapat talagang parusahan. Tiyan, sampailin mo siya. Pagsalita mo lang. Sinabi mo agad na ako ang naglagay ng pamperga. Sino ang makakapagpatunay niyan? Pwede rin akong magsabing nagnakaw ka. Kaya kung patunayan, mga kaibigan, ako ang kasintahan ni Zylie. Si Zylie, dahil sa inggit, sa pagiging malapit namin ni Tiyan, at mas malaki pa ang kinikita niya kaysa sa kanya. Lagi niyang iniipit si Tiyan, at pati ako. Si Tiyan ay may mabuting puso. Ayaw niyang makipagsagutan ng harapan kay Zylie. Pero si Zylie naman, lalo pa niyang itinodo ang kanyang ginagawa. Nagawa pa niyang gumamit ng ganitong kalupit na paraan. Para suruan si Tiyan. Ang ganitong klaseng malisyosang babae, ay nararapat lang na maturuan ng leksyon. Napakalaking hirap ang tiniis ni Tiyan. Halika, ate, bigyan kita ng malaking rocket gift. Isa akong masugid na tagahanga ni Tiyan. Hindi ko hahayaan na may sinuman ang mang-api ng ganito kay Tiyan. Dadalhin ko ang mga tao doon ngayon din, para suportahan si Tiyan. Zingley, Tiyan, kayong dalawa, ang kapal ng mukha ninyo. Mas makapal pa kaysa sa pader ng kastilyo. Zingley, matagal na kitang hiniwalayan. Kayong dalawa ni Tiyan ay nagsabuatan para gumawa ng masama, at gusto ninyong pagbintangan ako ng walang basehan. Panaginip lang yan. Pamilya, tingnan ninyo ito. Ito ang medical report ni Tiyan. Nakasulat dito ng malinaw. Sa totoo lang, malinaw naman ang nakasulat dito. May sangkap ng laxative sa tiyan ni Tiyan. HMP. Si Zingley at Tiyan talaga. Naglaan talaga ng masusing plano. Para pagbintangan ako ng walang basehan. Gumawa pa talaga ng peking ulat, para suruan ako. Ate Zylie, basta humingi ka ng paumanhin sa akin sa publiko, at mangako ka, nababayaran mo ako ng 1,000 yuan bilang bayad pinsala para sa sakit ng damdamin. Papatawarin kita, at saka, hahayaan ko si Kuya Zingley na manatili sa'yo. Itong ulat ng pisikal na pagsusuri, halatang peke, kung gusto niyong humingi ako ng tawad sa inyo. Sa susunod na buhay na lang. Zylie na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Zylie. Ang cute-cute pero ang lakas ng loob apihin ang Tiyan namin. Mamatay ka na. 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 Tama na. Kapag sinubukan mo ulit akong saktan, hindi ako mangingiling tumawag ng pulis, para mapakain kayo ng bigas ng gobyerno. Dati kaming magkasintahan ni Zingley, pero matagal na silang may relasyon ni Tiyan. Kung paniniwalaan mo ang mga sinasabi niya, imposibleng mangyari. Zylie, tigilan mo na ang pagsasalita ng walang katotohanan dito. Ako, palagi kong itinuring si Tiyan na, parang tunay na kapatid. Isa na pwedeng maging malapit at hawakan. Tunay na kapatid. Ikaw lang ang klase ng tao, na mag-iisip ng ganyang kababoy. Mali ang sinasabi mo. Si Tiyan ay hindi pa nga nakipagrelasyon. Sa mundong ito, wala nang mas dalisay pa kaysa sa kanya, na mabait na maliit na diwata. Oo, tama iyon. Oo nga, tama nga iyon. Sa pagkakaintindi kong hindi gumagana ng maayos ang utak ninyo, at niloko kayo ng paulit-ulit, hindi ko na kayo papansinin pa. Anong ibig mong sabihin? Paano magagawa ni Tiyan na lokohin ako? Kuya, wala talaga kaming anumang relasyon ni Zingley. Kailangan mong magtiwala sa akin. Tiyan, ang talento mo sa pagpapanggap bilang inosente, ay talagang nagiging mas mahusay. Hindi ko alam kung ang mabuti mong kuya, na makita kayo ni Zingley na maglampungan, ay magugustuhan ka pa rin. Zylie, tigilan mo na ang pagsasalita ng walang katotohanan. Si Tiyan ay isang malinis ang konsensya at inosenteng dalaga. Hindi niya kayang tiisin ang ganitong kasamaan ng paninira. Ang kuya ni Tiyan ay natural na nagtitiwala sa'yo. Tingnan mo ng maigi. Ang tinatawag niyong simpleng mabait na si Tiyan na parang diwata. Sa totoo lang ay isang simpleng kaakit-akit na tao. Kaakit-akit, nagawa mo akong lokohin. Ikaw talaga ay isang kaibig-ibig na tao. Ba't nagpapanggap kang inosenteng dalaga? Ibalik mo sa akin lahat ng red along binigay ko sa'yo. Ako, hindi ko ginawa. Kuya, huwag ka munang magalit. Ang larawang ito ay peke. Peke ito. Nangangako ako. Malinis ang relasyon namin ni Tiyan. Totoo ba yan? Kuya, si Ate Zylie. Matagal na siyang naiinggit sa akin. Ang mga larawang ito ay siya ang nag-edit, para suruan ako.
Hindi talaga ako katulad ng sinasabi niya. Kuya ni Tian, naniniwala siya sa'yo. Siya ang nagsimula ng chismis. At nanira kay Tian. Hindi ako maniniwala sa kanya. Paano naman yung video? Ang video, hindi naman pwedeng pekain, di ba? Buti na lang, nag-iwan ako ng ebidensya. Habang wala si Zhang Lei sa bahay, nag-install ako ng CCTV. Kaya nagawa kong mag-iwan ng ebidensya. Paiya ang mga cute na mga ito. Ikaw talaga ay cute na tao. Pupunta na ako para i-unfollow ka. At pagkatapos, ibubunyag kita. Pwe, cute daw. Mali pala ang tingin namin sa'yo. HMMPH. Hindi ganito. Nakikiusap ako, paniwalaan ninyo ako. Si Zayli ang gumawa nito. Si Zayli. Tian. Huli na yata ang pag-iyak mo ngayon. Kahit paano pa ang paliwanag, ang ginawa mong paglagay ng laxative kay Tian, hindi maitatanggi. Kailangan mong magbayad. Sasabihin ko na lang ulit ito sa huling pagkakataon. Hindi ako naglagay ng laxative kay Tian. Eh bakit ako nagtatae? Oo nga, hindi mo ba alam mismo kung bakit nagtatae ka? Hindi ba dahil dito sa gamot na ito? HMM. Hindi ba ito ay isang simpleng bote ng karaniwang gamot sa tiyan? Paano magiging dahil dito? Tama iyon. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Kung hindi mo babayaran si Tian ngayon, hindi ka makakaalis. Anong gagawin natin? Mga kaibigan, si Ate Zayli. Ayaw niyang umamin. Siya ang naglagay ng laxative sa pagkain ko. Kung hindi niya ito aaminin, ang karera ko ay tuluyang mawawasak. Bakit si Zayli hindi pa rin pumapayag? Naharapin si Tian ng direkta. Talaga bang siya ang nagbigay kay Tian ng laxative? Ang pagbibigay ng gamot ng walang pahintulot ay maaaring makulong. Zayli, pinapayuhan kita na sumuko ka na lang ng maaga. Ate Zayli, alam kong hindi mo ako gusto. Pero sa pagkakataong ito, tungkol na sa karera ko. Kung hindi mo ito lilinawin, hindi na ako makakapagtrabaho. Mawawala ang buhay ko. Ate Zayli, nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Tian, ngayon lang tayo nagkita, di ba? Oo nga, ayos naman. Paano kung mag-order na lang ako ng pagkain online? Kainin mo ito habang nasa harap ng live stream, sa harapan ng mga manunood. Tingnan natin kung magtae ka. Kung totoo bang, ako ang naglagay ng laxative sa pagkain mo. Panoorin mong mabuti, mag-o-order ako ng 2 burger. Wala akong binanggit na maglalagay ng gamot o. Sino ang nagutos sa'yo na mag-order ng delivery? Hindi ba nag-order lang ako ng 2 delivery? Bakit ka masyadong nagagalit? Ako, wala akong ginawa. Ang delivery mo. Salamat. Bilisan mo na, kumain ka na. Naghihintay ang mga viewers sa live stream. Ayoko munang kumain ngayon. Kuya Zingley, Tian, kumain ka na. Kapag kinain mo ito, malay mo, makakakuha pa tayo ng regalo. Pero, anong pero? Kumain ka lang, anong kinatatakutan mo? Hindi ba ito ang trabaho mo? Bilis. Kumain ka na. Oo. Hi, walang problema. Ano, Zayli? Sabi ko nga, ikaw ang naglagay ng laxative kay Tian. Magbayad ka na. Talaga ba? Ha? Nako, Tian, bakit umutot ka na naman? Sa pagkakataong ito, hindi mo na pwedeng. Sabihin na ako ang naglagay ng gamot sa'yo, hindi ba? Umutot talaga si Tian. Kahit sa likod ng screen, naririnig ko ang mabaho niyang utot. Akala ko talaga na nalagyan ng gamot si Tian. Yun pala, siya lang mismo ang gumawa ng eksena. May kailangan pa akong asikasuhin. Mauuna na ako. Hindi na kita ihahatid.
Ay, bakit ako lang ang nasa lahat ng video na ito? Wow, ang ganda naman ni ate. Nakakagana ang paraan ng pagkain niya. Hindi lang nakakagana, talagang nakakawili. Ako, pasikat na ako. Sino yan? Hindi kaya sina Tian at Zinglei na naman. Ang cute na duo na yan. Mukhang gusto nila akong guluhin, ha? Ikaw ba si MS, Zylie? Ako ang manager ng Shinwo Media. Pasikat ka na ngayon online. Gusto kitang imbitahan. Maging streamer ng aming kumpanya. Malaki ang magiging bayad sa'yo. Shinwo Media. Ang kilalang media company sa buong bansa. Tama, kami ang Shinwo Media. Kapag pumirma ka sa amin, siguradong pasisikatin kita. Nako, kung hindi ka sumikat, babayaran kita. Kung papayag ka, dadalhin na kita ngayon sa kumpanya para pumirma ng kontrata. Ang pinakamalaking pangarap ni Tian at Zinglei ay ang sumikat at kumita ng malaking pera. Kapag mas nauna akong sumikat kaysa sa kanila at nauna akong kumita, hindi ba sila magagalit ng todo? Ako. Sasama na ako sa iyo sa kumpanya ngayon. Pirmahan natin ang kontrata. Napirmahan na ni Miss Zai ang kontrata. Ngayon, narito. Ito na ang iyong live streaming room. Salamat sa inyo. Si Tian ba ito? Paano siya napunta rito? Lige, ikaw pala. Kanina ka pa tumatawag sa akin. Oo, ako nga. Tingnan nyo. Napakahusay ng Shinwo Media natin. Ako at si Tian. Matagal na naming hinahangaan si Lige. Kaya nga, gusto rin ni Tian na mapirmahan nyo siya. At maging streamer ng Shinwo Media. Lige, pirmahan mo na ako. Magpapakita ako ng malaking kita para sa inyo. Ako ay pumipirma lang ng mga pasikat na baguhan. Ikaw lang. Umalis ka. Hindi ka pa kwalipikado. Kung hindi ko nalaman na nandito si Zylie, na ang cute na iyon ay pupunta rin dito. Natatakot si Zinglei na mas sumikat si Zylie kaysa sa akin. Na wala nang manonood sa aking livestream sa hinaharap, kaya hindi ko gustong pirmahan ang kumpanyang ito. Tian, sa inyo na po ang bahala sa kanya. Pwede siyang pumasok sa kumpanya. Pero pagdating sa sweldo, hindi namin kailangan ng sweldo. Gusto lang naming magtrabaho ng maayos kasama si Lige. Ang ganda-ganda ng paraan ng pagkain ni Miss. Ang ganda. Oo nga. Nakakasawa na ang gantong klaseng content. Kahit pa si Katen, nakakasawa na talaga ang ganyan. Yung kumakain ng sobrang dami sa isang upuan. Nakakasuka talaga. Nakakasuka. Streamer, sa susunod mong stream, siguradong nakakasuka na naman. Salamat sa inyong lahat. Zael, ang galing mo talaga. Bigla kang umangat sa unang pwesto sa popularidad. Ang cute ni ate habang kumakain. Mas magaling talaga. Nako, huwag na nating banggitin. Noong una, fan talaga ako. Nang todo-todong fan ni Tian. Pero kalaunan, nalaman ko rin na hindi pala siya ganoon kagaling at malinis. Nakakabilib, pero siya talaga'y isang cutie. Nakakahiya talagang naging fan ako niya. Talaga, nakakahiya. Hindi ko inaasahan na ang stream ko ay magiging sobrang popular. Grabe, ang taas pala. Hi! Magpapatuloy ako ng may dedikasyon. Naalala kita. Nakakainis, maganda si ate bago kumain, maganda si ate bago ito. Bago ka. Hindi ba ikaw ang pangatlo sa leaderboard ng livestream ni Tian? Kuya mula ngayon, dito ka na sa leaderboard bilang pangatlo ni Zylie. Si Tian na iyon. Ngayon kaunti na lang ang kinakain niya at napakabagal pa. Talagang nakakasuka. Salamat sa suporta ng lahat. Magla-livestream ako ulit mamaya. Lahat, pumunta kayo at manood. Sa livestream ni Tian. Kakain siya ulit ng 10 kilo ng kanin. Paano ito posible? Si Tian ba ay hindi na? Hindi ba siya pwedeng kumain? Hindi pwede, kailangan kong tingnan.
Anong nangyari? Pumirma rin si Tian Tian sa Xinhua Media. Kaya pala, parang nakita ko siya kanina. Si Tian Tian, pumirma rin siya sa Xinhua Media natin. Sino ang sinasabi mo? Si Tian Tian. Siya ba ang sinasabi mo? Ay, ang tanga niya. Hindi lang siya ayaw ng sweldo. Nagtatrabaho pa siya ng libre para sa akin. Kapag nangyari sa'yo ang ganitong bagay, paano ko siya palalampasin? Tingnan ko ang mga datos niya. Magbigay ng regalo, magbigay ng regalo. Ang cute-cute ko talaga. Ang datos ni Tian Tian. Grabe, ang ganda pala nito. Yayaman na ako. Ay, ang orange ko. Anong orange mo? Para ito sa malaking tagumpay ko. Para kay Tian Tian, ang little fairy. Totoo nga, napaka-oportunista niya. Hindi pwede, kailangan ko ring tingnan. Ano na naman ang kalokohang ginagawa ni Tian Tian? Tara, kumain ka ng isa. Ang malaking tagumpay ko. Kuya Lee, sabi ko na nga ba, tama ang pagkuha kay Tian Tian. Siguradong masisikat siya kaysa lahat ng tao, mas pasikaten pa siya. Tama yan. Nakakairita sa mata. Hindi ba ito pampasok ka? Noong nakaraang panahon, dahil sa sobrang busog, ang sakit na ng pakiramdam ko. Madalas ko itong ginagamit para magsuka. Kaya pala, si Tian Tian, ito ang ginagamit niya, para makakain ulit. Nakakairita talaga sa mata. Hindi ba ito pampasok ka? Sa buong panahon, dahil sa sobrang busog, hirap na ako. Madalas ko itong ginagamit para magsuka. Kaya pala si Tian Tian, ito ang ginagamit niya, para makakain ulit. Ate Ziley. Hindi ko talaga inakala. Tian Tian, ang reputasyon mo sa internet, sobrang pangit na nga. Paano pa siya nakapasok sa kumpanya? At patuloy pang Nagel Eye livestream. Hindi ba dahil kay Ate Ziley, ang biyayang ibinigay mo? Kung hindi dahil kay Ate Ziley, paano ako naging ganito? Tian Tian, huwag kang umiyak. Kahit lahat ay lumayo sa iyo, suportado pa rin kita magpakailanman. Lahat, pakibigay ng atensyon. Magbigay ng regalo, para makita ng bagong kumpanya ni Tian Tian. Ang halaga ni Tian Tian. Tian Tian, napansin ko, harap-harapan kang nagsisinungaling. Parang pinag-aralan mong mabuti, at dalubhasa ka na ngayon. Tama na ang mga walang kwenta mong sinasabi. Kung wala kang kailangan, umalis ka na. Huwag mo kaming guluhin. Ang live streaming namin ni Tian Tian. Gusto mong umalis ako, aalis ako. Hindi mo ako anak, bakit kita pakikinggan? Ikaw, Ate Ziley, lagi akong may tanong, na gusto kong itanong sa iyo. Madali na akong magpapayat, pero bilang food streamer, naging sobrang bigat ko pa rin. Pero ikaw, sa kabilang stream, kumain ng maraming maliit na cake. Bakit ang mukha mo? Walang kahit anong pagbabago. Anong nakakagulat dito? Kumain ako ngayon. Kailangan bang tumaba ako agad ngayon? Pero ang dami mo rin namang kinain. Pero ang tiyan mo, flat pa rin. Ibig mong sabihin, Zayel ate, hindi ka ba talaga kumakain ng totoo? Ang laki ng balitang ito. Fake kumakain sa livestream. Sobrang salot yan sa industriya. Kailangang parusahan ng mabigat. Pinakaayaw ko ang mga nagsasayang ng pagkain. Zayel, lumayas ka sa mundo ng food streaming. Heto na naman. Tian Tian, dati sinabi mong binigyan kita ng pampatae. Ngayon naman sinasabi mong nagfa-fake ako ng pagkain. Ang babaw mo talaga, napakawalang modo. Puro salita ka lang naman. Hindi ba ikaw talaga ang nagfa-fake ng pagkain? Ano ito? Pampabilis. Bitter. Napakawalang modo mo talaga. Salita ka lang ng salita. Hindi ba ikaw ang fake kumakain? Ano ito? Ano? Pampabilis. Mapait. Gamot. Zayel. Tigilan mo ang paninirang puri dito. Klarong pampakalma lang ito. Si Tian Tian kasi nitong nakaraang panahon. Dahil sa kontrobersya online, hindi maganda ang pakiramdam. Ano ngayon kung uminom ng pampakalma? Oh, sabi mo peke ang pagkain ko. Edi peke. Pero kapag sinabi mong peke ang kay Tian Tian, ayaw mong tanggapin. Ay nako. Ang laki naman ng mukha mo. Lige. Tingnan mo siya. Nakipagkontrata siya kay Ziley. Gumastos ang kumpanya ng bibiro para sa kanya. Kahit gaano pa kaganda ang mga datos niya. Wala rin akong masyadong napapala. Bukod pa dito,
May tiyan-tiyan na tayo ngayon. Ginawa ko siyang sanga ng kayamanan. Kung gagamitin natin ngayon, ang isyu ng peking pagkain, papakanselahin natin ang kontrata nila at magbayad siya. Baka kumita pa tayo ng malaki. Sige na. Ako ang manager nila. Alam kong sino ang nagpapanggap. Kilala si Lee sa pagiging oportunista. Riley, asahan mo ng sisibog ang katotohanan tungkol sa'yo. Ang nagpapanggap na kumakain ay walang iba kundi si Riley. Ang mga nagpapanggap na kumakain, lumaya sa mundo ng streaming. Ban sa buong industriya. Liz, bilisin mo. Ate Riley, mas mabuti pang aminin mo na lang ang pagkakamali mo. Kung hindi, kakanselahin ka ng kumpanya. Hindi iyon maganda. Oo nga, Riley. Pero, kung sasama ka sa amin ni Tian, magbigay ng 3 sunod-sunod na paggalang gamit ang ulo. Maaaring makiusap kami para sa iyo. Hindi pa gabi ngayon. Gitna ng araw ito. Anong klaseng panaginip ang mayroon kayo? Riley, huwag kang maging walang utang na loob. Kung hindi dahil nakasama kita noon, magmadaling magbigay galang sa akin at humingi ng tawad. Lee Siang, ako ang isa sa mga streamer mo. Panoorin mo na lang ba ito? Sa akin, isa lang ang pamantayan. Kung sino ang sumisikat, siya ang susundin. Magaling. Riley, ang isyu tungkol sa iyong peking pagkain. Malaki ang naging epekto sa kumpanya. Ikaw mismo ang magpapawala sa kontrata. Pagkatapos, magbayad ng 5 milyon bilang multa sa paglabag sa kontrata. Kung hindi, hintayin mong isampa namin ang kaso laban sa iyo. Sigurado ka bang gusto mo akong kasuhan? Pati ba naman magbayad ako? Siyempre, sino man ang magsampa ng kaso sa kapatid ko, dalhin sa hukuman. Kung hindi, hintayin mong isampa namin ang kaso laban sa iyo. Sigurado ka bang gusto mo akong kasuhan? Pati ba naman magbayad ako? Siyempre, sino man ang magsampa ng kaso sa kapatid ko, dalhin sa hukuman. Kuya. Salamat, boss. Lumaki ako sa isang ampunan mula pagkabata, ngunit sa nakaraang buhay ko hanggang sa namatay ako. Noon ko lang nalaman na may kuya pala ako na nasa ibang bansa. Shaoli. Ako ang kuya mo. Shaoli, bumalik na si kuya. Shaoli, tingnan mo ako. Ako nga ang kuya mo. Ginoong Zai, nakikiramay kami. Bakit? Bakit hindi mo ako hinayaang mahanap ka ng mas maaga? Shaoli. Kaya sa pagkakataong ito, ako na ang naunang nakahanap sa kanya. Riley, sino ang cute na ito? Sa harap ko ba mismo? Itataksil mo ako. Jinglei, matagal na tayong hiwalay. Wala ka nang pakialam sa akin. Gusto niyong kasuhan ng kapatid ko. At ano ngayon? Nagkukunwaring kumakain si Riley. Nakakaapekto ito sa imahe ng kumpanya. Ang pagkatanggol niya ay nararapat lang. Ako ang nagtatag ng Shinwo Media. Sinabi niyong nararapat lang ang nangyari sa kapatid ko. Ang lakas ng loob ninyo. Ikaw ang nagtatag ng Shinwo Media. Niloloko mo ba kami? Walang ganitong kabata na CEO. Naglakas loob kang sa Shinwo Media mismo. Sa gusali ng punong tanggapan ito. Apihin si Shaoli. Lahat kayo, isa-isa kayong mananagot. Sino ang nangapi sa kanya? Humingi agad ng tawad. Wige, ano na ang gagawin ngayon? Mali, nagpapanggap ka lang. Hindi ka naman talaga si Boss Zai. Lahat kayo, isa-isa. Sino ang nanakit sa kanya? Mag-sorry ka agad. Lee, lalaking tagapamahala. Anong gagawin natin ngayon? Mali, ikaw ay nagpapanggap lang. Hindi ka naman talaga si Zaizong. Sinong nagsabi na hindi? Si Zaizong nitong nakaraang ilang araw, ay nasa pagsusuri ng pandaigdigang merkado. Ngayon ay nasa Amerika. Inaakala na kalahating taon pa bago makabalik. Tingnan mo ang suot mo, mukhang disenteng tao. Hindi ko akalain na isa ka lang peking tao. Hindi ka ba aalis agad dito? Huwag mong babastusin ang kuya ko.
Xiao Li. Xiao Dang. Hindi mo ako kilala. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi sapat ang antas mo. Tawagin mo ang manager na si Joe na sinasabi mo. Ang manager kong si Joe ay abala. Siya ay bawat minuto. Laging sangkot sa mga proyektong nagkakahalaga ng daan-daang libo. Akala mo ba na ikaw ay basta-basta makikipagkita sa kanya? Ate Ziley, sa tingin ko, iniwan ka ni Kuya Zingley. Pagkatapos ng talikuran, napakalaking epekto nito sa'yo. Kaya basta ka na lang naghanap ng kung sinong cute. Nagmamalaki lang naman siguro. TSEH. Siya na kahit basurahan, ay hindi pinapansin ng mga tao. Ikaw lang talaga ang mag-aagawan para sa kanya. Ikaw. Tama na, Ziley. Dalhin mo na ang peke na ito. Lumayas kayo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako marunong tumano ng utang na loob. Ang dapat lumayas sa kumpanya ay si Tian Tian. Hindi ba ninyo naiintindihan ang sinasabi ko? Ang paliwanag tungkol sa gamot na iyon. Siguradong naiintindihan ninyo iyon, hindi ba? Tama na, Ziley. Dalhin mo na ang peke na ito. Lumayas kayo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako marunong tumano ng utang na loob. Ang dapat lumayas sa kumpanya ay si Tian Tian. Hindi ba ninyo naiintindihan ang sinasabi ko? Ang paliwanag tungkol sa gamot na iyon. Siguradong naiintindihan ninyo iyon, hindi ba? Ako, noong bumibili ako ng gamot, alam ko lang na pampakalma iyon. Hindi ko alam na nagpapasuka rin pala ito. Nasa live broadcast pa nga. Ziley, si Tian Tian ay isang bata lamang. Wala siyang alam. May saysay ba ang pag-api sa kanya? Kapag kritikal na, nagkukunwari siyang inosenteng babae. Ang kakayahan ni Tian Tian na magpabago-bago. Sayang naman kung hindi siya mag-aartista. Ikaw, paano? Ngayon mo nalaman ang matakot. Ang pinakaayaw ko ay iyong magpapansin. Sinasadyang kumain ng marami. Tapos isusuka rin habang nasa live na pagkain. Wala kang kaalam-alam sa pagpapahalaga sa pagkain. Tian Tian, ang mga ginawa mo, eksaktong lumabag sa mga patakaran ng pagla-livestream. Shinwo Media, siguradong hindi ka matatanggap. Isang host na masama ang ugali. Tama na. Nagpapanggap ka pa. Nagsasabuatan kayo. Tingnan natin kung hindi kita mapapalo. Zingley, ano ngayon? Ganito ang pakiramdam. Magaan ba sa pakiramdam? Ziley, huwag kang masyadong magpakasaya ng maaga. Lee, lalaking tagapamahala, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang matakot. Hindi importante ang sinasabi nila. Ako ang tunay mong manager. Basta magpatuloy kang magdala ng kita sa akin. Magdala rin ng kita para sa kumpanya. Kung gusto mong mag-livestream sa Shinwo Media ng matagal, mag-livestream ka ng kahit gaano katagal. Huwag kang masyadong magpakasaya ng maaga. Lee, lalaking tagapamahala, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang matakot. Hindi importante ang sinasabi nila. Ako ang tunay mong manager. Basta magpatuloy kang magdala ng kita sa akin. Ay, hindi. Magdala rin ng kita para sa kumpanya. Kung gusto mong mag-livestream sa Shinwo Media ng matagal, mag-livestream ka ng kahit gaano katagal. Baliw ka ba? Isa siyang host na nagpapanggap lang kumain. Iiwan siya sa kumpanya. Anong pakinabang? Walang pakinabang sa kumpanya. Pero may pakinabang ito sa akin. Tian Tian. Pero sa ilalim ng pamamahala ko, siya ang pinakasikat na streamer. Hanggat patuloy siyang nag-livestream, kahit nakaupo lang ako, kikita pa rin ako. Kung sino man ang magkasala kay Tian Tian, para na rin akong sinaktan. Lee, lalaking tagapamahala, sisiguraduhin kong maayos ang livestream ko sa susunod. Sa mga panahong wala ako sa kumpanya, ano bang klase ng mga tao ang kinuha ng kumpanya? Mukhang ang posisyon ng tagapamahala ng HR department ay oras na para palitan. Aba, ikaw na peking tao. Sa proteksyon ko kay Tian Tian, ang kumpanya ay tiyak na hindi magtatanggal ng streamer na kasing laki ng pangalan niya. Maraming salamat, Lee, lalaking tagapamahala. Mamayang gabi, kasama ko si Tian Tian para magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng masarap na hapunan. Xiaoli, Ate Zai, nakita mo na, di ba? Kahit ang karera mo, o ikaw mismo, akin ang lahat ng iyan. Tian Tian, hindi ka ba nagsipilyo ngayong umaga? Ang baho kasi ng sinasabi mo. Matigas ang ulo mo. Darating ang araw na magsisisi ka. Talaga ba? Hoy, yung sa kumpanya. Ano nga ulit tawag sa iyo? Tian Tian, tanggalin. Sa susunod na segundo, makakatanggap ka ng abiso ng pagkakatanggal. Paanong nangyari ito? Talaga bang iniisip mo na ikaw ay bahagi ng Shinwa Media? Ha? Anong nangyayari? Natanggal ako sa trabaho.
Ha? Anong nangyayari? Natanggal ako. Paanong nangyari ito? Sinabi ko na. Sa susunod na segundo, makakatanggap ka ng abiso ng pagtanggal. Tanggol ka na. Ang Shinwa Media ay hindi kailanman magpapahintulot na magpatuloy ang isang tulad mong basura. Paanong nangyari ito? Paanong natanggal si Tian Tian? Sino ka ba talaga? Ang ganitong klaseng tanong na walang kwenta ay hindi ko sasagutin ng pangalawang beses. Xiaodang, ang tagal na nating hindi nagkita. Dadalhin kita ni Kuya para kumain ng masarap. Sige, salamat, Kuya. Sandali lang. Hindi ba kayo alis? Lige, bilisin mo at mag-isip ng paraan. Hindi ako pwedeng matanggal. Kapag natanggal ako, babagsak ang kasikatan ko. Tatawagan ko agad si Manager Joe ngayon. Kung hindi malanawan ang bagay na ito ngayong araw, walang sino man ang makakaalis. Hello, Manager Joe. Ako ito, si Xiaoli. Gusto ko lang sanang magtanong. Tungkol dun sa live streaming ko. Si Tian Tian. Kakasign lang niya. Maganda ang performance. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Tian Tian. Hindi naman talaga siya natanggal. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Tian Tian. Hindi naman talaga siya natanggal. Tian Tian. Hindi ka natanggal. Dito ka magla-livestream pagkatapos. Pwede kang mag-livestream hanggat gusto mo. Maraming salamat, Lee. Napakaganda, Tian Tian. Sa tulong ng Shinwo Media, balang araw magiging sikat kang host na milyon ang followers. Anong nangyayari, Kuya? Isa siyang peke. Ano ba ang alam niya? Mali ang naipadala ng HR department na mensahe tungkol sa pagtanggal. Ang totoo, dapat ipadala ito sa isang Tian Tian na tagapagpatakbo. Pero mali itong naipadala sa atin. Sa Tian Tian nakapangalan lang. Alam ko na, kapag nandyan si Lee, tiyak na hindi ako matatanggal. Napakahusay ni Tian Tian. Nagdala siya ng malaking audience sa kumpanya. At kita. Huwag nang sabihin si Manager Joe. Kahit presidente pa ang dumating, siya mismo ang magpupuri kay Tian Tian. Grabe, Lee. Napakalaki naman ang tingin mo sa akin. Huwag mo akong tawagin kuya. Tawagin mo akong ate. Sige. May isa pang magandang balita. Kanina lang sinabi sa akin ito ni Manager Joe. Ang platform. Nagdesisyon ang platform na pumili mula sa ating mga host para pumili ng isang host na magiging marketing representative. Iminungkahi ko. Si Tian Tian. Si Manager Joe. Ay paparating na. Iminungkahi ko. Si Tian Tian. Si Manager Joe. Ay paparating na. Kuya Zingley. Narinig mo ba iyon? Kapag naging pinakamahusay na host na ako, makakakuha na ako ng maraming pera. Sa oras na iyon, makakabili na tayo ng malaking bahay at mamahaling kotse. Basta makuha lang ang posisyon na ito, mabubuhay na tayo ng marangya, at magiging mayaman tayo. Ha ha ha. Xiaoshu, Xiaodang, gusto mo rin bang maging pinakamahusay na host? Oo, syempre gusto ko. Pero hindi pa naman matagal. Mula nang magsimula akong mag-livestream, tila malayo ang posibilidad kong maging pinakamahusay na host. Mukhang walang pagkakataon. Kanina habang papunta ako, napanood ko ang iyong livestream. Napakalinaw at maganda ng imahe. Bukod pa rito, ang iyong food broadcast ay talagang nakakagana kumain. Ang higit na kapansin-pansin, kahit na food broadcast ang specialty mo, hindi ka naman kumakain ng sobra-sobra, para lang makakuha ng atensyon ng mga manonood. Para sa akin, kaya mo talagang mapanalunan ng titulong pinakamahusay na host. Totoo ba? Salamat, kuya. Huwag ka nang mangarap ng gising, Zylie. Ang mga broadcaster ko, si Tian Tian lang ang irerecommend ko. Lee Siang, pinapayuhan kita na maghinay-hinay. Puro kakampi kay Tian Tian. Huwag sana mangyari na kahit umiyak ka, wala nang makakatulong. Ako ang iiyak. Sa tingin ko, ikaw ang iiyak. Sige, hintayin natin si Manager Joe. Tingnan natin kung sino ang iiyak. Sino ba talaga? Bakit hindi pa dumarating si Manager Joe? Hindi nga ako nagmamadali. Bakit ka naman nagmamadali, Ate Zylie? Sa tingin ko, tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Pagdating ni Manager Joe, ang pinakamagaling na broadcaster ay ako. Ang matatanggal ay ikaw. Sa oras na iyon, tingnan natin kung paano ka mapapahiya. Tama. Oo, tama. Zylie, ikaw at ang peking kasama mo.
Lumayas kayo ng kasing layo ng kaya nyo. Kung hindi, pagdating ni Manager Joe, sigurado akong ipapakita niya na mapahiya kayo. Para ka namang sigurado. Sa tingin ko, hindi na kailangang hintayin si Manager Joe. Pwede nyo na akong tanggalin ngayon. Gusto kong makita kayo, kung kaya nyo talaga akong tanggalin. Zylee, ikaw ay isa sa mga streamer ko. Ngayon, kailangan ko lang gumawa ng kasunduan. Hindi na kailangang hintayin si Manager Joe. Kaya kitang paupyudyan ng kontrata mo. At saka, magbayad ka rin ng 5 milyong multa sa paglabag sa kasunduan. Naglakas loob kang saktan ako. Pupunta na ako ngayon para gumawa ng dokumento. Hindi lang 6 na milyon ang kailangan mong bayaran. Hindi tama. 10 milyon na pala. Tingnan natin kung sino ang magtatanggal kay Zylee. Ikaw na peke. Hindi lang ako sinaktan. Nang ahas ka pang magpanggap. CEO. Lygia. Huwag nang makipag-usap sa kanila nang walang kwenta. Nakikita ko sila. Hindi titino hanggat hindi nadidisgrasya. Tama yun, Lige. Hindi, Lygia. Dapat lang tawagin ang mga gwardya. Hulihin sila at dalhin sa presinto. Tingnan natin kung magpanggap pa sila. Seguridad. Seguridad. Bilisan ninyo at ang dalawang ito, na gumagawa ng gulo, itinapon palabas. Tumigil kayo. Anong ginagawa ninyo? Manager Joe, dumating ka ng tama sa oras. May 2 gumagawa ng gulo. Nagpapanggap na si Zizong. Pinapaalis ko na sila sa pamamagitan ng seguridad. Zizong, paano po kayo nakabalik ng maaga? Zizong. Ikaw, talagang si Zizong. Hindi tama. Siguradong nagkamali. Zizong, kasalanan ko dahil sa kapabayaan sa trabaho. Li Xiang. Dilatan mo ang mga mata mo at tignan mong mabuti. Siya ang presidente ng kumpanya natin. Si Ginoong Zai Yunfei. Li Xiang. Dilatan mo ang mga mata mo at tignan mong mabuti. Siya ang presidente ng kumpanya natin. Si Ginoong Zai Yunfei. Zizong. Kasalanan ko, hindi ko nakita. Dapat lang naparusahan ako. Ako, hindi ko talaga alam na ikaw iyon. Zizong. Pasensya na. Talagang hindi pagkakaunawaan lang ito. Hindi ko talaga alam kung sino si Zizong. Shaoli, pasensya na. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat sinabi yun sa'yo. Patawarin mo na ba ako? Talagang malas ito. Hindi pagkakaunawaan. Si Li Xiang ng Xinhua Media. Hindi man lang kilala ang presidente. Pinapayagan pa ang kanyang mga broadcaster na makialam at gumawa ng walang habas na paninirang puri. Joe, manager. Ganito ba ang departamento na pinamamahalaan mo? Oo nga. Hindi. Zizong, pasensya na. Kasalanan ko dahil sa kapabayaan sa trabaho. Aayusin ko ito kagad. Magmadaling pumunta sa accounting para ayusin ang sahod. Magmadali at umalis ka dito. Salamat po, Ginoong Zai. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ginang Zai, maawa ka na, tulungan mo ako. Pakiusap ka na kay Ginoong Zai para sa akin. Sa susunod, hindi ko na muling gagawin ito. Tiyan. Sadyang nagsinungaling sa pagkain. Nagpakalat ng maling balita para suruan si Zylee. Nilabag ang mga pangunahing tuntunin ng etika ng mga host. Ngayon, ang Xinhua Media ay formal nang tinapos ang kontrata nila sa kanya at hinihiling na bayaran niya ang danyos. Bukod pa rito, aabisuhan ko ang lahat ng katuwang na platforma na siya ay iban sa buong industriya. Ginoong Zai, patawad po. Isa lang po itong hindi pagkakaintindihan. Talagang nagkamali po ako. Zylee, mabilis kang magmakaawa para sa akin. Kung alam ko lang na ganito ang magiging kalalabasan, hindi ko na sana ginawa iyon dati. Bukod dito, ang pinakamahusay na host, sa tingin ko, karapat-dapat si Zylee sa karangalang ito. Manager Joe, ayusin ang proseso. Sige po, aayusin ko na ito ngayon din. Binabati kita, Ginang Zylee. Binabati ka namin. Kapatid na babae. Lahat ng ito ay kasalanan ninyo. Heto na. Ang huling masarap na putahe. Wow, halika. Tikman mo kung paano ko niluto ito. HMM.
HMM. Kuya, ang galing-galing mo talaga. Sobrang sarap. Kung gusto mo ito, kapatid na babae. Gagawa ko para sa'yo araw-araw mula ngayon, kapatid. Oo, kumain ka na. Xiaoli. Xiaoli, alam kong nagkamali ako. Buksan mo na ang pintuan. Gusto kong humingi ng tawad ng personal. Nakakainis, parang salot na hindi maalis. O kaya naman, lalabas ako, kapatid, at papaluan ko siya ng isa. Oo, ang luto kong pagkain ay napakasarap. Huwag mong hayaang ang ganitong kakyot. Makaapekto sa gana mo sa pagkain. Kumain ka na. Oo. Xiaoli, dati, ako ang laging mali. Ayaw mo ba talagang magpakasal? Tingnan mo, binili ko na ang singsing pang kasal. Patawarin mo na ako. Bakit ikaw? Ano ba ito? Tumigil ka na. Parang pala ka na gusto ng karne ng swan. Boss Zai, magtiwala ka sa akin. Seryoso ako kay Xiaoli. Umalis ka. Xiaoli, alam ko, nandyan pa rin ako sa puso mo. Ang pagpapilit mo, parang blender na walang kuryente, walang silbi. Umalis ka na ngayon din. Hindi mo ba naiintindihan? Kamusta na? Parang hindi tumatanggap ng mantika o asin. Paano mo nagawang hindi tanggapin ang paghingi ko ng tawad? May naisip akong paraan, upang tayong dalawa ang magtagumpay at maging mga lider. Oo. Sir Zai, ang iba'y medyo may ilang bagay, tungkol sa mga tanong ukol sa livestream. Gusto kitang konsultahin. Ay tali mo. Masyadong maliwanag dito. Bakit hindi tayo pumunta sa mas madilim na lugar? Ano ba talaga ang balak mo? Hanggat aalisin mo ang pagbabawal sa akin. Pabalaykan mo sana ako bilang host. Ang sarili ko ay iyo. Napakalaking palabas nito. Oo nga, magkasosyo pa kayo sa panloloko sa akin. Paano naging okay na ang isang opisyal ay magtanim ng apoy? Pero bawal sa mga tao ang magsindi ng ilaw. Pinayagan kayong magplano ni na Zinglei. Para sirain kami ng kuya ko. Ikaw. Kung makita pa kita, papaluan kita sa bawat beses na makita kita. Xiaoli 2, Kuya, ikaw ang nangunguna ngayon sa mga datos. Dagdag pa ang promosyon ng kumpanya para sa'yo. Ikaw ngayon ay naging bagong bituin sa larangan ng livestream. Ang platform na yon ay naghahanda para sa parangal na best host. Naniniwala si Kuya na kaya mo ito. Nagwagi sa buhay. Kapatid pala ni Boss Zai. Maganda, mayaman, at sosyal talaga. Winner sa buhay. Ikaw talaga ang pinakamahusay na host. Salamat sa suporta nyo, lahat. Sisikapin ko talagang magpursige. Huwag kang mag-alala, Kuya, gagawin ko. Ang lahat para mas magpursige. Kuya Zinglei. Kuya Zinglei, may regla ako ngayon. Ubus na ang allowance ko ngayong buwan. Pwede mo ba akong bigyan ng konting pera, para makabili ng napkin? Ang kapal ng mukha mong humingi pa sa akin ng pera. Kung hindi lang ikaw, cute, pwede ba akong kumain ng instant noodles dito? Pero Kuya Zinglei, lahat ng kinita ko sa pagla-livestream, inilagay ko sa'yo. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, kung wala akong pambili, tiisin ko na lang ang regla ko. Pinakain kita, pinatira kita, cute. Ano naman kung humingi ako ng bahagya sa kinikita mo? Tama na. Naiinis na ako sa iyong makita. Leyes. Kuya Zinglei, bigyan mo na lang ako ng kaunting pera. Wala na talaga akong pera. Kung wala kang pambili, humanap ka ng paraan. Bigyan mo na lang ako ng 500. Kung hindi pwede, ayos lang din. Palem. Sabi ko Palem, hindi mo ba naiintindihan? Zinglei. Simula noong graduate ako, Axija, ibinalik ko sa'yo lahat ng mga kinita. Kapag sinabi mong pumunta ako sa silangan, hindi ako kailanman pumupunta sa kanluran. Ngayon na wala na akong halaga, iiwanan mo na lang ako basta-basta, ganun ba? Oo, wala akong makukuhang ni Kasing mula sa'yo. Zaiha, bakit pa kita hahayaan dito sa bahay? Nasa likod mo ang pinto. Pasensya na po, bahala ka na kung anong gagawin mo.
Mali talaga ang pagkakakilala ko sa'yo. Paumanhin. Nasa bahay ba si Tian Tian? Mga tatak. Ako si Tian Tian. Sino ka? Ikaw nga si Tian Tian. Magpapakilala lang ako. Ako, ang may-ari ng Xingyang Media. Napanood ko ang mga naunang livestream mo. Sobrang hinahangaan kita. Hindi ko alam kung interesado kang makipagtulungan. Pero na-blacklist na ako sa industriya. Pwede pa ba akong mag-livestream? Ang nag-blacklist sa'yo ay ang Xinwu Media. Mortal na kaaway iyon ng kumpanya ko. Kung gusto mong magsimula ulit, tayo dalawa. Magsanib puwersa at magtulungan. Ano sa tingin mo? Paano tayo magtutulungan? Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ng isang live streaming event. May isang seremonya ng parangal. Gusto kong ikaw, ang kumatawan sa Xingyang Media, makipagkompetensya sa Xinhao Media. Kung manalo ka, walang sino man ang makakapigil sa'yo. Pag-isipan mo ito. Sige, pumapayag ako. Kung ganun, naway maganda ang ating pagtutulungan. Zai Li, Xinglei. Hintayin ninyo ako. Sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo ito. Lumuhad at humingi ng awa. Kuya, ayos ka lang ba, Kuya? Zai Li. Ano sa tingin mo, may problema ba? Surprise! Binabati kita sa pagkapanalo bilang pinakamahusay na host. Ha ha ha. Karapat-dapat ang tropeyo mo. Nagulat ako. Salamat, Kuya. Nagtanghal ka pa ng isang napakasayang mahika. Talagang hindi ako nagkamaling sumuporta sa'yo. Ate Zai Li, kaya mo yan. Pinakamahusay na host. Para kay Xiao Lizzy, karapat-dapat ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa susunod, susubukan kong abutin ang mas mataas na pamantayan. Para patuloy kong pagbutihin ang sarili ko. Hindi ako saan gayon. Hindi nararapat si Zai Li para sa gantimpalang ito. Seguridad. Pakialis ang mga hindi kaugnay na tao. Grabe ang galit ni Ginoong Zai. Ang pagpaparangal na ito. Hindi ba dapat magparangal ng may bukas na loob at may pagkukumbaba? Tama, Ginoong Zai. Ha ha ha. Ipapakilala ko sa iyo. Brand Sijia. Bagong napirmahan ng aming Xingyang Media. Ang babaeng anchor na may pinakamalaking potensyal. Brand C. May mga pagtutol siya kay Ginang Zai. Bilang bagong boss, kailangan kong humingi ng paliwanag para sa kanya. Xingyang Media. Hindi ba tiyon ang pinakamalaking kalaban ng Xinwu na kumpanya? Balita ko noong nakaraang quarter. Ang performance ng Xingyang mas mababa ng 5 puntos kaysa sa Xinwu. Ginoong Yang. Palagi raw may sama ng loob. Ang inyong Xingyang Media, parang masyadong mahaba ang kamay ninyo. Tian Tian, Brand Sijia, Graza, may hinala ng peking pagkain para Manaira. Si Randay naban sa buong industriya. Ngayon, dinala mo pa sila dito, para manggulo. Seguridad, palayasin sila. Ginoong Zai, ang pagkain, pwedeng basta kainin. Ang mga salitang ito, hindi dapat basta sabihin. Si Tian Tian ay isang alingongaw lamang. Tungkol sa kung siya ba ay karapat-dapat o hindi. Sa palagay ko, sa larangan ng live stream na pagkain. Sa usaping potensyal at kasikatan. Si Tian Tian, ang talagang nararapat na tinanghal bilang pinakamahusay na host. Ang kanyang hamon sa pagkain na malalaking bahagi. Hanggang ngayon, nananatili itong alamat sa plataporma. Manager Yang, tinanggap ko ang parangal na ito nang walang pagdududa sa sarili. Kung ang inyong kumpanyang Xingyang ay may alinlangan tungkol dito, lumapit kayo sa nagbigay ng parangal na ito, at maghain ng reklamo sa plataporma. HMM. Bakit hindi ganito na lang? Kayong dalawa, magkaroon ng pampublikong patimpalak dito mismo. Hayaan ang mga manonood na makita kung sino ang mas sikat, at siya ang pinakamahusay na host. Manager Zai, pareho tayong magbigay ng 50% ng shares sa ating mga kumpanya, bilang pastahan. Ikaw ba, nangangahas bang tanggapin ito? Manager Zai, pareho tayong magbigay ng 50% ng shares sa ating mga kumpanya, bilang pastahan. Ikaw, nangangahas bang tanggapin ito? Kalokohan. Ang komite ng organisador
ay naipasa na ang desisyon na ito. Ang tropeyo para sa pinakamahusay na tagapagbalita ay ibinigay kay Shaoli. Hindi ko pinapayagan na may manggugulo dito. Tian, kung talagang gusto mong makipagpaligsahan, sasamahan kita. Pero sa livestream na banatan, ano bang paligsahan ito? Siyempre, kung sino ang pinakamabilis kumain, at kung sino ang pinakamaraming nakakain. Ito ang totoong kakayahan ng isang mukbang host. Magpaligsahan sa kung sino ang pinakamaraming at pinakamabilis kumain. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito sa harap ng madla, para magpaligsahan sa ganito? Hindi ka ba natatakot na baka sa huli ay, umot-o? Napakawalang galang yun. Ikaw na maliit na cute, ang galing mo lang magpapogi sa salita. Pinakakinaiinisan ko kapag itinuturo ako ng ganito ng iba. Ngayon ka lang maangas sa salita, sinasabi ko sa'yo. Ako ngayon ay handang-handa, sigurado akong mananalo ako. Ang pinakamahusay na tagapagbalita, ay magiging akin. Laging handa. Tiyak na mananalo ako. Pinakamahusay na tagapagbalita. Akin ito. Dumating ng handa. Ano ang tungkol kay V? Miss Zai. Hindi na muli. Ang balita tungkol sa PK. Sa daan habang papunta kami. Kumalat na ito. Sa oras na ito. Malamang kumalat na ito online. Miss Zai. Lahat ng mga tagapanood sa buong bansa ay nakatingin. Kung ikaw ay babawi ngayon, kung gayon itong sa inyo, Xinhua Media, ang reputasyon, baka masira mo lahat ng dignidad. Mr. Yang, magaling na paraan. Ginamit ang opinyon ng publiko para sa pamimilit. Shaoli, may panlilin lang sila. Huwag kang makipagsapalaran sa kanila. Kuya, ang Xinhua ay bunga ng iyong pagsisikap. Hindi ko ito ipapahamak. Shaoli, Xiaodang, paano may kukumpara ang Xinhua Media sa iyo? Kuya, walang problema. Kung gusto nilang maglaro, kung gayon, maglaro tayo ng malaki. Ang laban na ito, pinapapayagan kita. Pero mukhang, nagkamali kayo sa isang bagay. Kami ay mga tagapagbalita, ang batayan ng pagkapanalo. Hindi kailanman tungkol sa kung sino, ang makakapaglamon ng mas maraming bagay. Roadsier, kung maglaban tayo kung kaninong livestream ang mas sikat, kung sino ang mas kinikilala ng mga tagapanood. Sa loob ng isang oras, kaninong livestream, ang may mas maraming online na taga-subaybay. Ang nakakuha ng mas maraming papuri mula sa mga manonood. Sino ang mas karapat-dapat na makuha ang titulong pinakamahusay na host? Tian, kaya mo ba? Sino ang mas karapat-dapat na makuha ang pinakamahusay na host na titulong ito? Tian, kaya mo ba? Kahit na ang mungkahi ni Zylie ay nag-ulo ang aking plano, pero ang kasikatan ng usapan ay sumabog na. Kahit ano paman, hindi lugi si Xingyang. Sige, sundin na lang natin ang sinabi ni Miss Zai. Magpaligsahan sa kasikatan. Tian, may kumpiyansa ka ba? Siyempre, natural na gusto ako ng mga manonood. Ang ganitong magaling kumain na malaking takawan. Mas marami at mas mabilis akong kumain. Natural na magugustuhan ako ng mga manonood. Zylie, maghintay ka lang. Puno na ang aking live stream. Kung ganun, magkita na lang tayo. Ang lagay ng katawan ni Tian ay tiyak na hindi na kaya ang muling labis na pagkain. Paano niya makakaya ang muling makipagpaligsahan sa akin? Bakit? Ililipat niya ba ulit ang pagkain sa loob ng aking tiyan? O gumamit siya ng mas mapanganib na paraan? Hindi pwede. Kailangang imbestigahan ito ng mabuti. Boss Zai, may nais po ba kayong ipag-utos? Manager Joe, pakisiyasat mo. Kung may kakaiba bang nangyayari kay Tian kamakailan. At saka, paano siya nakipag-ugnayan sa Xingyang Media? Nakipag-konekta? Opo, Boss Zai. Aayusin ko po agad. Zylie, hintayin mo na lang na ikaw ay tuntungan ko hanggang sa matalo. Zylie, hintayin mo na lang na ikaw ay tuntungan ko hanggang sa matalo. Ay nako, Ate Zylie. Ang ginagawa mo bang live ay tungkol sa afternoon tea o isang diet meal? Ang mga manonood ay nanonood ng iyong pagkain sa livestream. Hindi para panoorin ka lang umata ng mabagal. Kung wala kang sangkap, dapat sinabi mo agad.
Ang konti ng kinakain mo. Kung wala kang pera para bumili ng pagkain, bakit ka nagla-livestream? Alis ka na. Kung wala kang pera para bumili ng pagkain, bakit ka pa nagla-livestream? Umalis ka na. Ang pagkain ng masasarap na pagkain. Para sa akin, ito ay isang uri ng kasiyahan. At hindi isang bagay na pilit isinisiksik, para lang magkapera. Hindi ko kailangang magsayang ng pagkain, para lamang makakuha ng atensyon. Sa huli, hindi lahat ng tao, kailangang kumain ng sobra-sobra, hanggang sa magkasakit at ma-hospital para kumita ng pera. Sa tingin ko, may punto si Xiao Lizzy. Oo nga, naiinis talaga ako sa mga mapangenganyong mukbang. Parang baboy na sumisiksik sa pagkain. Zylie, huwag ka nang magmarunong dito. Kapag nanalo ako sa PK na ito, Xinwu Media, mapupunta ito sa amin sa Xinjiang. Ikaw, pati ang mabuti mong kapatid. Lahat kayo, lumayas kayo sa harap ko. Sa oras na iyon, papalaganap ko ang pagban sa'yo sa buong internet, para maranasan mo ang pakiramdam ng bumagsak mula sa ulap hanggang sa putikan. Mga kapamilya, ngayon, maglalaban ng PK si Tian Tian at si Ate Zylie. Naghanda ako ng ganito karaming masasarap na pagkain. Mga kapamilya, siguraduhin ninyong mag-follow. Suportahan natin si Tian Tian. Ipadala na ang mga maliliit na regalo. Mga kapamilya, ngayong araw, 6 na tayo. Maglalaban si Tian Tian at si Ate Zylie sa PK ngayon. Naghanda ako ng ganito karaming masasarap na pagkain. Mga kapamilya, siguraduhin ninyong mag-follow. Suportahan natin si Tian Tian. Ipadala na ang mga maliliit na regalo. Tian Tian, ang cute mo talaga. Ito ang tunay na pagkain livestream. Totoo bang ganito kakabilis kumain? Pindutin ang mga regalo. Suportahan si Tian Tian laban kay Zylie. Salamat, Ni. Talo ka na sigurado. Mga kaibigan, ang braised hipon na ito, pinakamainam ihanda para sa mga matatanda at bata. Pero bago gawin ito, kailangan tanggalin ang linya ng hipon. Kung hindi, maaapektuhan ang tamis at lasa ng hipon. Dadada, Diyos ko, palagi ko ring susuportahan si Xiao. Ang ganda ng paraan ng pagkain ni Libaw. Pero, hindi ba masyadong mabagal? Ang lakas kumain ni Titi sa kabilang panig. Parang ang nakakakilig panoorin. Oo nga, ang pagkain sa livestream dapat kasing galing ni Tian Tian. Para talagang nakaka-enjoy. Ang pagpapadala ng regalo ang nagpapalakas ng loob. May mga taong hindi kayang kumain ng marami. Kaya huwag nang mag-livestream ng pagkain. Kaunting pagkain lang, para kanino pa ipapakita. Mga kapamilya, sinasabi niyo ba na tama? Oo, ito ay isang food broadcast. Tingnan. Kumain, nandyan. Ang galing sobra. Tian Tian, ang galing mo. Tatanggapin kita ng mataas na sahod. Walang duda. Kunin mo ito. Xinwu Media. Durog ang gawin mo para sa akin. Ang galing mo, Tian Tian. Tatanggapin kita ng mataas na sahod. Walang duda. Kunin mo ito. Xinwu Media. Durog ang gawin mo para sa akin. Ate Zylie. Maliwanag ang mata ng mga manonood. Nagkukunwari kang dalaga ng marangal na pamilya. Walang gustong manood sa'yo. Sa food broadcast, kailangan buhos ang lahat. Ang food broadcaster ay una sa lahat ay isang host. Isa rin siyang pampublikong personalidad. Pahalagahan ang pagkain. Gawin lamang ayon sa iyong kakayahan. Pangalagaan ang kalusugan ng katawan. Ito ang nararapat na dapat nating gawin. Ang ipasa sa mga manonood na tamang pananaw sa buhay. Gaya ng ginagawa mo para lang makakuha ng traffic. Kung ano-ano ang kinakain ng sobra. Kahit ginagamit mo na ang hindi tamang pamamaraan para magmukhang malaking ganang kumain ka. Ang ginagawa mo ay hindi lamang nagtuturo ng masama sa publiko. Higit pa rito, para kang nakikipaglaro sa sarili mong buhay. Ikaw, Miss Zai, nagmamadali ka na. Nagsimula ka ng magbintang sa amin. Pinagbibintangan. Sa tingin ko ikaw nga, naiinggit ka lang sa kasikatan namin. Kung hindi mo kayang makipaglaro, huwag kang tumaya ng basta-basta. Hindi ko gusto ang ganitong klase ng tao. Yung mga nagmamayabang kahit wala naman. Pinagkakalat mo ng chismis tungkol sa aming si Tian Tian, ang anghel namin. Paalisin siya. Ang sabi ko, mas mabuti sigurong pag-isipan pa ulit. Huwag kang magmadaling magdesisyon. Itong si Tian Tian, marami rin siyang iskandalong kinasangkutan dati. Oo nga, huwag tayong magpagamit sa iba. Zylie. Sa tingin ko, may kagandahan ka rin naman. Bakit hindi mo na lang ako piliin? Siguradong panalo na kami sa Xinjiang. Sa pagkakataong iyon, baka maawa pa ako. At baka mabigyan ko pa kayo ng kuya mo. Kahit konting ayuda para may makain. Bitiwan mo. Kung magiging bastos ka ulit sa susunod, huwag mo akong sisihin kung magiging matindi ako sa'yo.
Hintayin mo ako. Talo kayo ngayon, sigurado. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa sigurado kung sino ang panalo o talo. Naniniwala ako sa kapatid kong babae. Boss Zai. Kita mo ba? Ito ang tinatawag na pananabik ng lahat. Sakto. Ngayon, dinala ko ang dokumento ng kasunduan sa paglipat ng kontrata. Narito na. Tingnan mo. Magpipirma ka na ba ngayon? O maghihintay ka pa saglit? Sa harap ng lahat ng netizens ka magpipirma. Hindi ba masyado pang maaga yan? Wala pang desisyon kung sino ang panalo o talo ngayon. Naniniwala ako kay Zai. Zai Yunfei, talagang matigas pa rin ang pananalita mo ah. Bumalik ka na lang agad. Ibigay mo na lang ang natitira sa negosyo mo. Iabot mo na lang lahat sa akin at tapos na tayo. Salamat sa mga kapamilya. Salamat sa inyong suporta kay Tian. Sa pagkakataong ito, tiyak na makakamit ni Tian ang gantimpala bilang pinakamahusay na host. Zaili na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Ikaw naman ngayon, para maging natalo ko. Xinwu Media. Malapit nang mapunta sa amin ng Xingyang. Ganun ba? Sa tingin ko, hindi pa sigurado yan. Xinwu Media. Malapit na ito maging amin, ang Star Ocean. Talaga ba? Sa tingin ko, hindi yata. Anong nangyari sa live streaming room mo? Bakit biglang dumami ang mga tao? Siguradong may kalokohan kang ginawa. Mandaraya, siguradong nandaya ka. May kalokohan kang ginawa. Tian. Ako yata ang dapat magtanong sa inyo niyan. Yang Zeng, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, huwag kang mataranta. Yang Zeng, para manalo, kayo. Nagpakahirap talaga kayo sa pandaraya. Binayaran niyo pa ang mga taga-review ng live streaming room. Sa simula pa lang ng PK, player kill. Sinadya niyo ng i-freeze ang aking live streaming room. Para hindi makita ng mas maraming tao. Sinadya niyo pang gumawa ng peking ninges o kawalan ng viewers sa live streaming room ko. Ito ba ang tinatawag niyong inaasahan ng lahat? Zai. Nananadyang ka ng paninirang puri. May ebidensya ka ba? Ha? Sinong may sabing wala kaming ebidensya? Hindi. Imposible. Hindi kayo magkakaroon ng ebidensya. Paninirang puri ito. Sa tingin ko, alam mo lang na matatalo ka na. Kaya nandadaya ka lang. Ang kapal naman ng mukha mo. Sige, dalhin niyo na ang tao rito. Siya ang responsable ngayong gabi para sa pagre-review ng live streaming platform. Si Manager Liu. Tian. Yang Zeng. Dapat kilala niyo siya, di ba? Hindi ko siya kilala. Oo, si Yang Zeng. Nilapitan niya ako kagabi. Binigyan niya ako ng pera. Sinabi niyang limitahan ko ang exposure ni Miss Zai. Sa traffic push ng live stream ni Zai. Dalhin ang exposure. Ibigay ang lahat kay Tian. Ako, nabulag ako ng kasakiman. Nagkamali ako. Sir Zai, patawarin niyo na ako. Sir, security, pakialisin siya. Dalhin siya. Sir Zai, hindi ko sinasadya. Sir Zai, nag-viral na. Nakakagulat na kadiliman. Sobrang walang hiya ang Xingyang. Si Tian pala ay nandaya lang. Kawawa si Zai. Mag-sorry at mag-withdraw sa kompetisyon. Iban si Tian. Hindi ako nandaya. Tiyak na matatalo ko si Zai. Tian, tuloy mo lang ang pagkain. May pagkakataon pa tayo. Tama, hindi pa tapos ang kompetisyon. Pwede pa akong kumain ng kumain. Hindi ako pwedeng matalo. Ako ang tunay na King of Big Stomach. Ibigay sa akin ang regalo, bilis. Zai. Hindi kita hahayaang manalo. Sinundan ng Shiho ang Shiji Dantang, ang streamer, sa susunod. Alam ko na, basta magpatuloy akong kumain. Ang mga pamilya natin ay muling magkakagusto sa akin. Mukhang nabaliw na siya. Hindi na ilipat ang pagkain. Paano nakakaya ni Tian ang ganitong kasibaan?
Kuya, may natuklasan ka ba? Tungkol kay TNTN kamakailan. May kakaibang gawi ba siya? Magkakaroon si Manager Joe ng balita sa lalong madaling panahon. Maaari bang talagang nasira ang sistema, o ginamit lang niya ang ibang paraan para mailipat ang pagkain? Hindi pwede, kailangan itong subukan. Zael, tiyak na tatalunin kita. Ako ang pinakamahusay na streamer. Walang reaksyon. Talagang pinutol ba ng sistema ang koneksyon? Kung ganun, si TNTN, paano niya kinaya ang ganitong kasibaan? Hindi ito normal. Tiyak na may mas malaking plano siya. Umeepekto na ang gamot. Pasensya na, mga kapamilya. Nabilaukan ako kanina. Ayos lang, kaya ko pang kumain. Kaya pang kumain ni TNTN. Ano ba talaga ang nangyayari? Novel. Xiao Dang. Anong nangyari? Mukhang masama ang lagay mo. Kuya, ayos lang ako. Medyo nag-aalala lang ako. Paano kung matalo ako sa paligsahan? Si Xiao Yi at si Xiao Dang. Maliit. Ayos lang. Ano? Paano nangyari yun? Ha? Zael, baliw ka na ba? Hindi mo matanggap ang pagkatalo kaya sinisira mo ang lahat, tama ba? TNTN, para lang manalo ka. Wala ka na talagang katinoan. Nagawa mo pang gamitin ang nakakainis na sistema ng paglilipat ng pagkain. At ilang ito sa ibang tao. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi ni Xiao LZ? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Sistema. Paglilipat ng pagkain. Ganito ba talaga ang kakaibang sistema? Hindi kaya ang livestream ay malapit nang maban? Ang nakakatakot na katotohanan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anong paglilipat? Anong sistema? Hindi ko alam. Dalhin mo dito. Ito ang lihim kung bakit kaya mong kumain ng ganyan. Para lang manalo ka. Para makaganti sa akin. Ibinigay mo ang sobrang dami ng pagkain. At inililipat ito sa ibang tao. Pinilit mo sila. Naakuin ang sakit ng sobrang pagkain para sa'yo. Hindi ka na tao. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Pigilan mo siya. Siguradong may diferensya siya. TNTN. Napaka-cute mo. Ang pagkain mo. Inilipat mo lahat papunta sa tiyan ko. Baliw ka na ba? Paano magkakaroon ng food transfer system? Ganitong kakaibang bagay. Sigurado akong naninira ka ng reputasyon. Hindi mo ba aaminin? TNTN. Noong una, dahil meron kang ganito, food transfer system, kaya mo nagawang mag-live bilang Big Eater. Pero ang totoo, ang mga pagkain ito, inilipat mo lahat sa akin. May sakit ako sa tiyan. Dati madalas akong bilhan ni Zhang Lei ng gamot sa tiyan. At ang food transfer system mo, kailangan ng isang tagapagitan para mag-transfer. Kaya, pinalitan mo ang gamot ko sa tiyan. Lahat ng pagkain na kinain mo pagkatapos, ay dumaan sa system at inilipat sa akin. Pero basta hindi ko inumin ang gamot, aatras ang system. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Ayaw mo pa ring umamin, ano, TNTN. Sasabihin ko sa'yo, may sakit din si Zhang Lei sa tiyan. Pero hindi siya kasing grabe ng sa akin. Hula ko, pinalitan mo rin ang gamot niya sa tiyan. Ang dami mong kinain. Panahon na para maramdaman mo ang kanyang pagdurusa.
Ha? Xiao Dang, Xiao Li, paumanhin. Ako ang nagkamali. Tian, Xing ang lahat ng ito. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Inudyukan mo ang iba. Gumamit ng mapanganib na paraan para mag-livestream. Sumama ka sa amin. Xiao Li, tapos na ang lahat. Inaasahan ng lahat ang pagiging pinakamahusay na babaeng host. Salamat sa inyong lahat. Ang tropeyo na ito, hindi lang karangalan ang kinakatawan nito. Ito rin ang aking responsibilidad. Magpapatuloy akong magsikap para makapagbigay ng marami pa. Mas mabuting live stream. Ang nangyari ngayon ay isang trahedya, parang isang salamin. Bilang isang host, ang dapat nating iparating ay kagandahan at katotohanan, hindi ang paggamit ng kalusugan at buhay bilang kapalit para sa atensyon at views. Ipapatuloy ko sa aking paraan, ang pagbabahagi ng pagkain, pagbabahagi ng buhay, pagbabahagi ng positibong enerhiya. Salamat sa mga tagahanga ko na laging sumusuporta. Salamat sa inyong lahat, lalo na ang pasasalamat sa aking kuya. Ang mga sakit sa nakaraang buhay, parang panaginip lang. Salamat sa langit, na binigyan ako ng pagkakataon na mabuhay muli, at matamasa ang tunay na kaligayahan.